Meanwhile, Okay mga ka-J-Pops, isang magandang araw ulit sa inyo. Ngayon ay pag-uusapan natin matungkol doon sa ginawang multilateral naval exercise ng mga bansang Amerika, Australia, Japan, Pilipinas. Naging matagumpay ang kanilang naval exercise sa West Philippine Sea. Hindi nakaporma ang China, pero nandun lang daw sila sa paligid ng West Philippine Sea at nagmamasid. Pero ito, meron ako konting ipapakita sa inyo na bakit talagang naloloko o tawag dito yung gustong-gusto na kunin ng China ang West Philippine Sea dahil sa desperado na siya, ang kanyang ekonomiya ay lumalala. Ito, ating pakinggan ang itong aking video clip. Inamin ni Chinese President Xi Jinping na nasa panganib ang ekonomiya ng bansa. Inihayag ito ng Chinese President sa kanyang talumpati para sa pagpapalit ng taon noong linggo. Anya, nahihirapan ng Chinese businesses at wala ring trabaho makita ang mga mamamayan sa bansa. Yun pala ang dahilan bakit kailangan talaga ng langis. Kailangan ng China ang langis at sa West Philippine Sea at ang makuha niya ang kabuuan ng West Philippine Sea. Ang dating 9-dash line naging 10-dash line. So, ipinakita ng mga bansa noong April 7 ang kanilang pre-navigation para may pakita na yun ay EEZ ng Pilipinas. Ang bawat bansa ay may sariling exclusive na EEZ. Kaya malaking kawalan sa buong mundo kung ito ay masasarahan ng China. Kaya ngayon, pati India, napipiko na rin sa kanila kasi gusto ba naman niya pati Indian Ocean kunin niya o anuhan niya. So alam nyo ba mga ka-J-Pops, yung Indian Ocean na yan ay diyan dumadaan ang mga trade papunta sa China, pati ang kanilang langis. Kaya yung Maldives na yan, nakipag-anuhan din si China para nakipag-sign ng kontrata. Talagang ginagawa niya lahat para maano ang mga Indo-Pacific, ang Indian Ocean, makuha niya. Kaya nagagalit naghahanda na rin ang sa giyera. Alam mo ka-J-Pops, pagka lumala ang tensyon, ito ay giyera sa karagatan. Giyera sa karagatan bago sa kalupaan. Pero hindi ko naman kayo tinatakot kaya nga ang Amerika ay nilalagyan tayo ng mga depensa sa paligid ng ating mga isla sa tabi ng mga tulad ng Batanes, kung maaari ang mga Zambales, para diyan kasi nakaharap sa West Philippine Sea. Pero kung magkakagera, talagang tatargetin ng China. Ang una-una ang Luzon, Medyo hindi pa maano ang Visayas, Mindanao. Pero ang Luzon, kasi nandiyan ang ating kapital o ang ating mga mga tungkol sa militar, yun ang tatargetin niya. Kaya patuloy natin itong video clip natin. Ito mga ka-J-Pops, makikita natin yung Filipino hold joint naval drills with Australia, Japan, United States, and West Philippine Sea. Naging matagumpay po. Pero may namataan na dalawang barko daw ng China na nagmamasid. Tinitingnan ng
naval drills, ng mga balikatan dyan sa West Philippine Sea kahapon, mga April 7. Dalawang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ng China ang na-monitor malapit sa pinagdausan ng kauna-unahang maritime drills ng Pilipinas, Amerika, Australia, Japan at West Philippine Sea. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos na patuloy na nag-uusap ang Pilipinas at China para humupa ang tensyon sa rehiyon. Nagpapatrol, Bianca Dava. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakatuwang na nagsanay ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines, ang Indo-Pacific Command ng Amerika, Royal Defense Force ng Australia, at Self-Defense Forces ng Japan sa West Philippine Sea nitong linggo. Naglayag sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang BRP Gregorio del Pilar, ang BRP Antonio Luna at ang BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy kasama ang mga barko at aircraft ng tatlo pang bansa. The objective was to strengthen our cooperative activities with our ally, the US, in this instance Japan and Australia. And we wanted to strengthen our regional and international cooperation with them, and of course enhance our interoperability. What we wanted to do here is to uphold the freedom of navigation and overflight. And we wanted to stress in the MCA the respect for our maritime rights under international law, namely UNCLOS. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ang communication exercise, division tactics sa Officer of the Watch maneuver at anti-submarine warfare drills. Yung anti-submarine warfare drill is actually just sensing kung may mga presence na mga underwater vessels. May mga sensors tayo. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na namonitor nila ang dalawang barko ng People's Liberation Army Navy na 6 nautical miles ang layo sa pinagdausan ng MMCA. Pero hindi ito naging sagabal sa aktibidad. Wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Tuloy-tuloy naging successful yung ating multinational maritime cooperative activity. We were able to achieve all the objectives that we have set forth. I can also assume that they are also performing freedom of navigation on their own terms. Kinumpirma ng China na nagsagawa rin ito ng Joint Naval and Air Strategic Patrol sa South China Sea kasabay ng MMCA. Pero duda rito si Bronner. Sa nakita nating pag-monitor dun sa area, wala naman pong ganong nangyari. Wala naman ginawang mga combat patrol or mga exercises. Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiibsan kung hindi man maiiwasan ang mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea matapos ang MMCA. So, lahat ng nakakay natin gawin, ginagawa natin kausap ang Chinese leadership of Beijing, makausap sila na natin masyadong painitin pa. So, pag-usap tayo ng mabuti para walang panggaan, walang kamon, walang pagkakama. Wala pang itinakdang petsa para sa susunod na Maritime Cooperative Activity. Pero tiniyak ng Defense Department na handa at bukas dito ang Pilipinas kasama ang mga kaalyado at iba pang bansa may parehong layunin. Bianca Dava, ABS-CBN News. So, mga ka-J-Pops, yun na nga yun, yung nakita nyo sa aking video clips. Nagsalita si PBBM. Kahit ganun pa man ang ginagawang pang-Alaska, pambubuli ni China sa atin, kinakausap pa rin natin. No? Pero sa isang tingin ko, sa isang banda, mas maganda yung maging posisyon ng ating gobyerno na makipag-usap tayo sana kung kikilalanin ni China yung West Philippine Sea ay sa atin. No, aalis siya. Yun ang mas magandang pag-uusap. Tapos may mga witness na United Nations para mapabuti yung usapan, maging seryoso.
Sa nangyari ngayon na drill, naval drill, yung balikatan, akala ko matapang si China. At kita mo, wala, ano sila, distansya. Ano na sila, nanonood lang sila. Yung dati, yung ating mga Coast Guard, tsaka yung nagdadala ng supply doon sa natin, no? BRP. Winawater kayo nila. So, talagang binabangga pa nila, astig, no? Talagang nakikita natin sa kanila na gusto niya tayong dalawa lang ang Pilipinas at China lang ang nag-uusap. Ngayon, hindi siya makaporma. Nagdaan yung mga barko ng Japan, Australia, ng US, ng Philippines, 5 yun, 5 bansa yun. Nag-drill, naval drill. Kailangan pa palang gawin ng ano yun, ng mga bansang nagkakaisa. So, pinakita natin na kapanig natin ng mundo, no? Pati yung lalo na yung yung India. Ay nako mga ka-J-Pops. Tingin ko takot din tong China. So formahan lang yung anuhan lang to yung sindakan lang Sinisindak tayo, kung masisindak tayo, mabibigay natin ng teritoryo natin. Ngayon sa maano si PBBM talagang buong loob hindi ibibigay. Sabi nga niya kahit na ilang centimeter o square meter o walang ibibigay diyan sa ilang inches walang ibibigay sa ating teritoryo. Tama yun. So, alam mo mga ka-J-Pops, mga kababayan, kung tayo ay nagkakaisa lang, makukuha natin yan, yung yaman ng West Philippine Sea. At sabi nga, atin to. Maganda yun na magandang pamana sa atin yun. Ginhawa ang buhay natin. Bukod dyan sa mga langis at mineral gas dyan sa West Philippine Sea, yaman din natin yung EEZ na kung saan dumadaan yung mga trade, no? Yung mga kalakalan, dumadaan ang buong mundo. Dahil pagka dyan po dumadaan ng mga trade, yung mga kalakalan ng mundo, mababa ang presyo, walang inflation, walang price increase na mangyayari. Pero kung yan ay makukuha ni China at sasarahan yan, iikot yung buong mundo. Iikot. At malayo ang kanilang itatravel. Kaya pag bago dumating sa atin yung kalakalan, mataas na po ang presyo. Yun po yun. Bakit si PBBM at tayo mga totoong Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, hindi tayo bibigay. Yun. Kaya ako nga lang kung papasok akong service na ang tapang po kasi, mga ka-J-Pops, ang tapang ipinapakita sa ganitong sitwasyon ng bansa. Hindi, ang tapang hindi ipinapakita sa basta-basta lang na away, basta-basta lang na hamon, no? Sasabihin sa'yo, magpakita ka, wala kang bayag. Ganun. Hindi ganun nakikita ang tapang, mga kababayan, no? Yung tapang na hinahanap natin ngayon, ito yun na kung saan ang national interest ang nalalagay sa alanganin ng ating mga teritoryo. Kaya nga ako nagbablog, nagsalita ako, sinusuportahan ko ang Pilipinas, sinusuportahan ko ang Pilipino, sinusuportahan ko ang Pangulo, no? Ang kababayan natin. Lahat tayo, yan ang dahilan bakit nag-i-exist tayo sa ating bansa bilang Pilipino. So mga ka-J-Pops, sana nagustuhan nyo ng konti ang aking vlogs.
huwag niyo po sanang kalimutan na bigyan ako ng konting subscribe at like, no? Maraming salamat po uli. God bless po sa atin lahat. Yung nga pala, gusto ko lang i-correct pala yung una kong video. Nauna dito tungkol doon sa updatean sa West Philippine Sea. Medyo nagkaroon yata ako ng error doon. So, sabi ko, correct me if I'm wrong naman sinabi ko naman na binili tayo ng Amerika sa Spain ng 20,000 pesos. Hindi po pala pesos, dollars po pala. Kasi ang currency nung Amerika nung binili tayo sa Spain ay dollars. May nagkaroon po ako ng konting error. Yun lang po Tsaka po isa po yung nabanggit ko po yung wala pa tayong legal basis. No? Yun po ibig sabihin noon yung bakit wala pa tayong legal basis noon dahil si Noynoy ay hindi pa nagsasampa sa korte. Hindi pa niya na ipapakita yung Bilardi maps. Meron na rin po tayong legal basis talaga. Meron na po tayo. Inaano ko lang po yung pinupunto ko lang yung hanggang sa mai-submit natin sa arbitration o sa International Court. Doon lalakas lalo yung ating legal basis na sa atin nga yung mga teritoryo sa West Philippine Sea, yung mga isla. Yun po ibig ko sabihin, baka ma-misquote kayo, hindi nyo masyado na-get. Yun lang po ang ibig kong sabihin doon. Sana po manindigan pa rin tayo hanggang sa dulo, itong huling balita dito sa sa TV Patrol na sabi ni PBBM nakikipag-usap daw tayo. At gusto kasi ni China makipag-dialogue. Ngayon, magsisigurado sana at gusto ko ko lang sa ating Pangulo, magsigurado lang na itong pag-uusap nito ay may patutunguhan at merong nakaungot na Amerika, hindi nawawala yan. Tapos lahat ng bansang yan, no? Sa Indo-Pacific titindig at maninindigan doon sa pag-uusap, sabihin yung makikinig doon sa pag-uusap bilang witness. Ang hindi tayo lokohin ng China. Ilang beses na kasi tayo niloko sa dialogue, usap. Tsaka alam niyo po, hindi ako abogado, pero sa aking nalalaman, no, any contracts contrary to law, hindi po valid. Yan po ang ating. Kung merong noon, mga nauna, na nakipag-usap sa China at nakipag-agree, may agreement sila o anong paman yun, not valid po yun. Sapagkat po, hindi po siya national interest. Hindi po siya para sa atin kabutihan, yung ganung pag-uusap. Yun lang po ang masasabi ko. Ang mga ka-J-Pops, hanggang sa muli, magkita tayo uli at magkaroon tayo ng palitan ng opinion at lalo na kung sa ating bansa. Maraming salamat po uli and God bless you.